Hello everyone! Good morning dito sa Espanya. Pag naandito kayo sa Espanya, ang unang ginagawa dito sa umaga ay ipi-ready mo yung breakfast ng iyong amo, ng alaga mo kung may bata. Tapos, ililigpit mo na yung higaan habang nagbe-breakfast sila. Depende, may amo na may aso, kailangan mong ilabas, ilakad yung aso para makadumi at makaihi. Tapos, ang oras ng trabaho dito sa umaga ay depende sa amo na mapapasukan nyo. Pero mostly, kapag stay in ka, ay alas 8 ng umaga. Tapos, kapag meron kayong batang inaalagaan, tapos mapapasok sa school, depende kung malapit lang yung bahay ng amo nyo sa school, kayo yung maghahatid. Pero kung malayo, yung amo nyo yung maghahatid by car. Pero meron akong kapitbahay dito, medyo malayo, nagbaba sila para ihatid niya yung kanyang mga alaga dito sa school. Dito rin nag-aaral sa school ng alaga ko. Then, ang paglilinis naman ng bahay sa bawat amo ay depende sa utos ng amo. Meron kasing mga amo na may mga amo na ang paglilinis ng bahay nila ay may schedule. Halimbawa, katulad sa akin, Lunes ko ay yung terrace, tsaka yung gym. Tapos tidy up na lang doon sa mga CR, sa mga bed. Tapos iba na rin sa ibang araw. Sa ibang bahay naman ay araw-araw mo lilinisin yung mga hindi masyadong kalakihan na bahay. Ayan, ganun lang. Depende talaga sa utos o sa rules doon sa amo na pagtatrabahuan nyo. About naman sa pamamalengke o pag-grocery ay depende rin talaga sa amo na mapupuntahan nyo. Pero kalimitan kapag malapit kayo sa grocery, kayo ang bibili. Katulad ko, bumibili ako dito sa grocery dito sa malapit, lalo na yung mga kailangan na kulang sa bahay. Tapos uutusan ka minsan. Pero nag-order sila online sa Mercadona, yung maramihan, yung once a month. Kaya lang syempre minsan hindi naman sapat yung in-order online. Kaya minsan pumupunta din dito din sa grocery. Kaya lang minsan talaga kagaya nung sa amo ko, nagpapabili siya ng mineral water kasi mas gusto niya yon. Kaya mahirap magbitbit kasi wala naman sila yung trolley para hindi ka mahirapang magbitbit. Tapos yung iba naman ang ginagawa ay sinasama sila ng employer doon sa grocery store, tapos sila yung magde-decide kung ano yung mga kailangan sa bahay. May ganon. Tapos yung iba naman ay yung amo talaga ang bahala. Sila nag-grocery, sila din ang bahalang mag-decide kung ano yung i-grocery nila. Ikaw na chika, ang gagawin mo lang ay ililista mo kung ano yung mga kailangan dun sa bahay. Ayan, bali papunta ako ngayon sa grocery dito sa Dia kasi yun yung pinakang common na grocery dito sa Madrid. Dahil magluluto ako ng meat with tomato. Wala kasi kaming tomato kaya bibili ako. Yun ang kagandahan pag malapit sa grocery. Kung ano yung kailangan at kulang, madaling mabibili. Oras na naman para sumundo ng alaga sa school kasi lunchtime na. Swerte nyo kung makukuha nyong trabaho ay yung alaga nyo ay doon kumakain sa school. Kasi hassle din yung susunduin mo tapos ihahatid mo, alam mo yung ganon. Pero wala naman tayong magagawa kaya ayun. Tapos, hindi pa ako tapos magluto dahil katatapos ko lang maglinis ng kwarto kasi nga, araw ngayon ng Wednesday, ang schedule ko ng linis ay general cleaning ng kwarto. Then, nailaga ko naman na yung karne. Bali, lalagyan na lang ng sangkap. Bali, yun ay meat with tomato. Sa mga susunod na videos ko, baka makagawa ako ng video regarding sa luto ng Spanish na food na kinakain ng amo ko. Regarding naman sa pagluluto, kadalasan lahat ng amo ay sila mag-decide kung anong lulutuin mo. Pero may amo na madalang naman yun. Yung ikaw ang mag-decide kung anong lulutuin mo. Napakahirap nun. Kaya swerte ako dito kasi yung amo ko ang nag-decide kung ano lulutuin ko. Tapos pag hindi ko alam kung paano lutuin, sinasabi niya yung step by step. Kailangan ko lang isulat para next time alam ko na kung anong gagawin.
About sa kung anong oras naman ang kain dito kapag chika ka ay depende talaga sa employer. Lahat dito kasi talaga ay nakadepende sa employer. Dito sa amo ko, dahil pag wala sila dito, anytime ay pwede naman akong kumain. Kagaya ngayon, mag-aalauna na. Alauna na pala, pinapainit ko na yung pagkain ko, then kakain na ako. Pero kapag andito yung amo ko, syempre, pag hindi ako nakahanap ng timing na para mauna akong kumain, eh di, haantayin ko silang makatapos kumain. Ang kain dito ng mga amo ay kadalasan alas 2 ng hapon o kaya ay alas 3, mga ganyan. Depende. Kaya mas maganda kung ang amo nyo ay wala sa bahay para pwede kayong kumain anytime. Yun. Then, kapag stay in ka sa trabaho mo, dapat meron kang 2 hours na pahinga. Bali, ang rest time ko ay alas 3 hanggang alas 5. Kaya lang, ihahatid ko yung alaga ko ng 2:30. Pag wala na akong gagawin, pwede na akong magpahinga. Then, naantayin ko si sir kasi ang dating niya ay past 3. Ibibigay ko lang naman yung tanghalian niya. Then, siya na ang kukuha kung gusto niya pang kumain. Kung kinulang yung aking ibinigay sa kanya. Siya na ang bahala. Then, after ko ng rest time, susunduin ko naman ang alaga ko ng alas 5. Then, yun na, liligpitin ko yung pinagkainan. Then, kung ang alaga nyo ay walang activities na iba kapag after school, ay parking time naman. Kaya lang, ang alaga ko kasi ay kapag Tuesday, Wednesday pala ay meron siyang activities. Kaya, hindi kami makakapag-park. Bali, nakakapag-park lang kami kapag Tuesday kasi nga wala siyang activities. Meron din pala. Meron siyang activities kaya lang English class. Alas 7:15. Kaya kailangan bago alas 7 uwi na kami para makapag-shower na siya para pagdating ng teacher niya ay magkaklase siya. Tapos, afternoon, dinner time na. Ayun. Kapag hapon, after ng rest time, depende kung anong trabaho ang hindi ko pa nagagawa, yun ang gagawin ko. Basta dito kasi sa Spain, ang ginagawa o ang trabaho dito ay depende talaga sa employer. Kung anong mga kailangan gawin o trabahuhin, depende. Ako kasi minsan, kapag ganyang wala yung alaga ko, dahil tapos naman na ako doon sa i-general ko, dahil nakapaglaba ako kahapon, at paplansyahin ko naman siya ngayon. Mamaya, pagkatapos ng aking pahinga din, pag wala, mag-iisip ako ng pwede kong linisin. Ganun lang.